best daw na gamitin ng mga nagbubuntis ay mga oil body lotion, oil na ano tawag doon? Hello everyone! Welcome to my channel. Thank you so much na napadaan kayo dito sa vlog ko. Ano nga ba yung pwede kong i-share sa inyo ngayon? So, syempre sa ating mga first time mommy or sa mga first time mom to be and sa iba pang mga preggy mommies, gusto ko lang makatulong or i-share sa inyo kung ano yung experience ko sa mga products na ginamit ko to prevent stretch marks. Of course, I salute all women na, diba, tayong mga nagbuntis. Kasi para sa akin, hindi naman to vanity eh. Hindi dahil vain tayo, kaya, diba, ginagawa lang din natin to prevent, kung at least man lang mabawasan, kung hindi man totally na ma-clear yung balat natin during pregnancy, diba? Especially yung post-pregnancy. So, yun. Ngayon, i-share ko sa inyo yung first na ginamit ko, I think hanggang 2 months. 2 months yata ako. 2 months na buntis. Or 3 months. Basta nung ganong range ng pagbubuntis ko. Ito. Naka-front cam kasi ako guys. Kaya, babasahin ko na lang. The Body Shop 48-hour Ultra Rich Moisture for Very Dry Skin. So, ayun. Ito yung unang ginamit ko talaga. Here, para maniwala kayo ha. As in, inubos ko talaga to. Ano nga ba yung masasabi ko sa product na to? Medyo, itong cream na to, medyo thick siya eh. Pagka nilagay mo siya, hindi naman sa malagkit. Pero, medyo, basta yung alam niyo yung mga texture na parang makapal, thick yung dating niya, ganon. Hindi siya yung mga light lang na lotion na pag nilagay mo, hindi mo masyadong mafe-feel. Medyo mafe-feel mo na may nilagay ka. Yung ganong feeling. So, ito nga yung ginamit ko within dun sa first trimester ko. And I think, okay naman siya. Dapat ito talaga yung gagamitin ko throughout the pregnancy. Kaya lang, nung may check-up kasi ako sa derma noon, and then syempre nagtanong na rin ako kung ano ba yung the best na moisturizer or lotion na dapat gamitin ng mga buntis. And yun yung sinabi niya sa akin. Best daw na gamitin ng mga nagbubuntis ay mga oil body lotion, oil na ano ang tawag? Dapat ang gamitin natin para ma-hydrate yung skin natin. Mas better daw yung oil. Kasi parang, ewan ko, sabi nga niya sa akin kasi during that time, parang summer din kasi dito noon. Ang sabi niya sa akin, tiisin mo, kasi yung oil, kung medyo malagkitan daw ako, tiisin ko daw, kasi talagang yun daw yung maganda. Mape-prevent yung stretch marks, pati daw makakatulong din daw yung sa di ba syempre yung pangangatay, itchy skin during pregnancy is very normal eh. Parang naalala ko nun, alam mo yung hindi ka na makatulog, kasi sobrang kati, di ba ma'am? Kasi, alam mo, minsan bisit na bisit ka kasi hindi ka makatulog sa sobrang kati. And ito pala girls, yun din, kasi dati, ang ginagawa ko, kapag makati yung tiyan ko, syempre around, lalo na yung mga around 7 months, 8 months, 9 months na, yan na. Lalo yung 9 months na biglang lolobo na. Parang ginagawa ko, hindi ko siya ini-scratch. Minsan, sa sobrang kati niya, parang alam niyo yung igaganyan mo lang siya. Pero huwag masyadong madin, syempre baka ma-poke nyo. Syempre dapat hindi masyadong madiin kasi baka ma-poke si baby, no? I mean, yung parang ganyan-ganyan lang. Doon lang sa part na, minsan ginaganon ko siya parang makate. Tapos, lalagyan ko ng product na ito.
Bio oil. Yan siya, mom she's. Ito yung bio oil. Sobrang effective nito guys. As in. Tingin ko kahit na hindi tayo buntes, yung siguro gusto mo lang na extra moisture or hydration sa balat mo, parang ito yung pinakamaganda. Pwede siya talaga. So, nung buntis ako, lalo na nung pag nangangati ako, nilalagyan ko talaga agad. Kasi actually yung asawa ko, siya yung tagalagay ko ng mga ganito, nitong bio oil tuwing gabi. So, pag uwi niya galing work ko, tamad na tamad kasi ako gumawa rin minsan. Minsan nakakatamad eh. Parang ipapaalala niya sa akin na, ano, nailagay mo na ba? And syempre, pag malaki yung tiyan mo, medyo mahirap na, di ba, abutin. Ang mga dapat abutin. Kaya siya na ang naglalagay. Ginamit ko din siya sa breast part ko, pero i-avoid lang natin yung area na pwede siyang pumasok. Alam niyo na. Avoid natin yung nipple area. Kasi yung nagkaroon ako ng rashes under my breast yun, kaya ito yung nilagay ko. Yun, nawala din siya. So, ginamit ko to from 3 months hanggang sa mga anak ko. Very effective guys. Pagka kumakati siya, lagyan nyo lang din. And dapat, huwag nyo tipirin. Kasi ewan ko kung, siguro kasi nung time na nagbubuntis ako, sobrang dami ko talaga maglagay. Actually, yung asawa ko ang sobrang madami. Ako ngayon nagsasabi na parang bawasan mo. Kasi masyadong madami. Pero siguro I feel na nakatulong siya. Kaya ganun yung naging effect sa akin na hindi talaga ako nagkaroon ng stretch mark dito. Kaya yun, ipapakita ko sa inyo yung picture nung post-pregnancy ko. Ngayong 3 months na. Pero yun nga, nung unang nanganak ako, isa lang naman yung baby ko. Nung nanganak ako, ano naman siya, ang nangyari lang, ang problem ko sa skin ko, yung line, di ba? Yun, nandun pa rin siya. Linea negra, nandun siya. Siguro, medyo nawawala na siya ngayon. Kasi, una kasi kahit akala ko parang baka pwede kong i-scrub. Kahit anong scrub ko, hindi siya nawawala. Pero guys, pero mga momshies, magtiis-tiis lang tayo, huwag yung gagalawin. Kasi eventually, mawawala pala talaga siya. Kasi sabi ng mama ko, darating daw yung day na parang libag na lang siya na matatanggal. So, akala ko naman, isa lang din kasi akong anak. So, naisip ko, siguro baka nagkataon lang na gano'n yung kay mama. Pero, totoo pala talaga siya. Kasi na-experience ko, nagulat na lang ako, na yung tiyan ko, pagka-scrub kong gano'n, ano yun, libag? Tapos nakita ko, unti-unti nga siyang nawawala. Siguro na yun, past 2 months na ako na nanganak. Yun, nawawala siya unti-unti. So, girls, sa ating mga momshies, kung meron kayong nakikitang, kasi yung sa akin sobrang nag-dark siya. Parang, alam mo yun, wala kang stretch marks, pero bakit gano'n? Parang, inisip ko na lang, okay lang, kasi at least, diba, safe yung baby. Pero, yun, wala akong ginamit. I swear, wala akong ginamit doon. And, yun lang, habang tumatagal pala, yung kunyari nag-dark yung kilikili natin, kung medyo nag-dark yung leeg natin, eventually mawawala siya. Ano lang tayo dapat, maging pasensyosa. So, yun. I hope na makatulong sa inyo tong video na to. Share ko ulit kung ano yung, kasi syempre iba-iba yung mahihiyang tayo eh. So, kung gusto mo ng cream type or lotion type, itong The Body Shop Ultra Rich Moisture for very dry skin. Papakita ko na lang din yung picture para mas makita ninyo kung ma-save ninyo itong product na to. And sa mga gusto naman ng oil or yung very sensitive skin or very dry skin, ito namang bio oil. Actually, girls, medyo pricey to, pero ano rin naman, kumbaga 9 months lang naman tayo mag-i-invest para dito. Yun. Ma-share ko lang din pala.
Yung mom ko kasi, si mama kasi is napakarami niyang stretch marks kahit isa lang ako. So actually expected ko na pag ako nabuntis at nanganak, ganun din yung nangyari sa akin. Kasi di ba pwedeng sabihin nila na hereditary, pero hindi naman nangyari sa akin. So sa ibang mga momshies na natatakot dahil kunyari, di ba, ganun yung sinasabi ng mga mama mo. Siguro malaki talaga yung possibility na ganun. Pero sabi nga, kung may magagawa naman tayo para ma-prevent, yun, at least diba ginawa natin yung part natin. Pero girls, gusto ko lang din sabihin sa inyo na kung may stretch mark kayo, may stretch marks man kayo, yan yung mga battle scars nating mga girls, diba? Yun yung, kumbaga, yun yung trophy natin sa pagkakaroon ng baby. So, yun. Actually, dun sa baby ko na emergency CS ako. Siguro sa susunod na vlog ko, i-share ko kung bakit. Kaya yun. Para sa akin, there's nothing wrong sa mga scars, especially sa ating mga momshies, kasi yun yung proof. So, thank you so much for watching my vlog. Sana momshies, or kung sino man nanonood ng aking vlog, mag-subscribe kayo. And kung meron pa kayong mga questions or suggestions pa na iba, just comment below, okay? Bye-bye!